11 bahay na nasa tabing ilog sa Narvacan, Ilocos Sur ay diniklarang totally damaged dahil sa pagguho ng lupa. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masakit para kina Mang Rogelio na lisanin ang kanilang bahay na ilang taon nilang ipinundar sa Barangay San Pedro, Narvacan, Ilocos Sur. Pero kalikasan at panahon na ang nagdikta dahil sa patuloy na pagguho ng lupa dulot ng dalawang magkasunod na bagyong Egay at Goring. Karkariga ating mga klonen ma'am ta kasda lang aro tinapasama ko yun. Daw ating miti agtuturoy ma'am ta daw ating mga ikanda kami kumati ko ha. Pagpatadaran di balay mi mo pag umalisan mi ma'am. Ang malaking bahay na ito ni Nanay Genoveva kailangan na ring iwan dahil sa peligro sa lugar. Panawagan niya ay malagyan ng slope protection o flood control ang ilog. Tapno sa anin nga maala dagito balbalay mi dito. Kakaasi kami awanin ti amumi nga pagyanan. Apo presidente tulungan da kami dito ita. Sa anin nga matindag dagito balbalay mi. Wala ng tao sa ibang bahay. Halos nabuhat na ang kanilang mga gamit. Ang bahay na ito, binaklas na ang mga bintana. Lahat sila rito. Dati nang nawalan ng bahay ng tangayin sa tabing dagat. Inakala raw nilang ligtas sila sa nilipatan pero naulit ang nangyari. Sa pagsusuri ng LGU, 11 bahay ang anumang oras ay maaaring gumuho na idineklara ng totally damaged. Dating batis daw ang ilog na makipot at halos natutuyo kapag tag-init. Pero sa pagbabago ng panahon at pagdaan ng malalakas na bagyo, isa na itong malawak na ilog at di kalayuan ay kita na ang bukana nito. Nasa 1,771 na pamilya ang apektado. Katumbas yan ng 5,446 na individual mula sa 22 bayan. Pinag-aaralan na ng LGU ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Narvacan. Dahil ma'am sa halos lahat ng bahay dito ay flooded na po at saka madami na po yung bilang ng damaged na houses. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.